Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kalingwan na galing ng Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa lingkong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay magmalasakit sa may sakit, ang bawat isa at ang mga kapamahalaan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Heso Kristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 20, talatang 31, ito po yung mensahe. Nagdatingan na napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Na mga tao na makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pikaw, nakalalakad na ang mga pilay at nakakikita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Marcos, Kabanata 1, talatang 33 hanggang 34. Ito po ang mensahe. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaanihan ng mga demonyo at nagkatipo ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalalay siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito pagkat alam nila kung sino siya. Ipapatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 7, talatang 20 hanggang 23. Ito po ang mensahe. Pagdating nila kay Jesus ay kanyang sinabi, "Pinaparito po kami ni Juan Bautista at ipinatatanong kung kayo ang paririto o maghihintay pa kami ng iba." Ito po, mga sandaling iyon ay ng maraming pinagaling si Jesus, mga pinahihirapan ng karamdaman at inaalihan naman sa mga espiritu. Ipinagkaloob niya makakita ang mga bulag. Sinabi niya sa kanila pagkatapos, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong nakita at narinig. Nakakita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay. Gumaling ang mga kitongin. Nakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangaral sa luka ang mabuting balita. Mapalad ang mga tao din nag-aalinlangan sa akin." Patuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 16, talatang 9 hanggang 12. Ito po ang mensahe. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pagkikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Kung ubos man ito, ay may tatanggap sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya din sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng mundong ito, ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan ng kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Muli, ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pamubahagi ng The Bible Evangelization. Yan. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at gayon din ang banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Yan. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula sa tema na magmalasakit sa may sakit ang bawat isa at ang mga kapamahalaan. So yan ang nais ibabatid po sa ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo sa kanyang ginawa at inihayag sa mabuting balita. Yan. Nais niya na tayo ay magkaroon ng kagandahang loob kagaya ng ginawa niya sa atin. Magkaroon tayo ng kagandahang loob na kagaya ng ginawa ng Panginoon sa Kristo
magmalasakit tayo sa mga may sakit, lalong-lalo na yung mga kapamahalaan. Ngayon, doon sa may binigyan ng kapangyarihan, magmalasakit kayo, huwag niyo samantalahin yan, na ito ay gamitin sa hindi mabuti. Ngayon, bagamat tayo ay hindi binigyan ng kapangyarihan, marami, lalong-lalo na yung mga kapamahalaan, ay tayo ay tumulong sa abot ng ating praktikal na makakaya. Bilang kagandahan at magandang hain natin sa banal na Panginoon Diyos. Bilang pagtulong natin sa ating kapwa-tao. O bilang pagmamahal natin sa ating kapwa-tao. Na nais ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay tumulong, magmahal bilang mabuting hain natin sa ating banal na Panginoon Diyos. Sa banal na Panginoon sa Kristo. So kung makita niyo, ginagawa natin ang mga bagay na ito. Na tayo ay nagmamalasakit sa ating kapwa-tao na mga may sakit. Lalo-lalo na sa pamahalaan. So, maaari tayong tumulong sa iba't ibang bagay na ating makakaya. Pwede natin sinasama, pumunta ng ospital, yan may kapamilya natin, kapwa-tao natin, tumulong tayo na pinansyal, ilapin natin sila sa pamahalaan, mga ganun mga bagay. Yung pamahalaan, lalong-lalo na yung pamahalaan ay syempre, gawin nila makakaya ng pangalaga ng kalusugan ng sambayanan, nasasakupan nila. Halimbawa, kabansa ng Pilipinas nga, na ang kalusugan ng mga tao ay dapat nila pangalagaan. Malasakit sila, na dapat maganda sila ng napakaraming ospital para mapagaling may karamdaman. Mga medisina na dapat na maibigay sa kanila. Kapag ang pamahalaan ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng kayamanan, at ito'y gugulin nila para sa mabuting pagsiservisyo. Partikular yung mga alaga ng kalusugan. Be fair to everybody, mahirap, mayaman. So dapat ay ito ay pangalagaan ng ating pamahalaan. Kaya yung mga nasa pamahalaan, kung kayo mapagkatiwala sa maliit na bagay, mapagkakatiwala kayo sa maliit na bagay. Kung mandaraya kayo sa maliit na bagay, mandaraya rin kayo sa maliit na bagay. At maging fair kayo sa inyong paggamit o paggasta ng pondo ng ating na pinagkatiwala sa inyo, sa inyong tungkulin. Mula sa yan, isa partikular ang pangalaga ng kalusugan ng mga tao. At ating sa ginawa ng ating banal na Panginoon Jesucristo, kagaya ng ating mga binasa, ay talagang pinagaling niya ang mga talagang mga imposible ng gagaling. Talagang nagmalasakit ng Panginoon Diyos na talagang gumawa ng mga himala para mapagaling yung mga non-curable and hopeless case na mga sakit. So, syempre, dahil nga sa ang Diyos ay may kapangyarihan, napagaling niya yun. So, kung ano yung sa ating kakayanan, tayo ay pwedeng manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos para sa kagalingan ng ating kapwa. Aside from practicality na tumulong tayo na sila ay may paggamot sa mga ospital. Sapagkat yung ospital at yung medicine, kumuha ang Diyos ng katutak na medicine para tayo mapagaling sa karamdaman. Yan ay practicality na maka-Diyos din niyaan na dapat nating isagawa rin dahil diyan ay pagpapala ng Diyos. Bagamat huwag din natin kalimutan ng pananampalataya para lang maging epektibo yung mga kagamutan na binigay niya. Marami yan na na-invento na para magamot at maaaring marami ng matutulasan. Kinuha niya rin ng ospital ang mga doktor. Kumuha siya ng yung doktor na yan ay bawat mga ating mga profesyon niya na ginawa ng Diyos para sa ating kapakinabangan. So ngayon ay tayo ay lalapit sa kanila para tayo ay mapagaling sa ating mga karamdaman. Bilang pagkakataon natin, mayroon man tayo mananampalataya o wala, ginawa ng Panginoon Diyos sapagkat hindi naman lahat mananampalataya para gumaling ka sa karamdaman. Siyempre, kung ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, sa loob lang ng iyong pananampalataya at pagdadasal, eh yung lagnat mo at anumang uri ng sakit mo, kung nagkamali ka ay gagaling. Or yung iyong kapamilya, kapag dinasal mo ang pananampalataya, kung may nananampalataya ka sa Panginoon Diyos, ay gagaling agad sila. So ngunit, pupunta ka pa ng hospital. Kung ikaw ay mayroong ganong kalaking pananampalataya para mapagaling mo yung karamdaman. Even mo mga hopeless case naman. Kung nagkakamali ang kapamilya mo para makasakit. Usually kasi, kaya nagkakasakit ang mga tao dahil sa ating pagkakamali. Pagkakasala. Or tayo ginagawa ng mga demonyo ng kasamaan. Kaya kay Hope, sinusubok yung katatagan natin. Pangalawa, nagkamali tayo, yung mga pagsubok ng demonyo, gawa ng ibang tao. Mga ganun mga bagay. Kaya ang tao ay
sakit. So ngayon, para ito ay gumaling, kung tayo nagkamali, tayo manampalataya ng lubos, tayo may nagkamali, tayo may ginawa ng kapwa-tao natin, tayo ay ginawa ng demonyo, tayo manampalataya ng lubos para tayo ay napagaling na Panginoon sa Kristo, at pakita naman ang mga medisina na kung saan ito para ginawa. Ito ay medisina para dyan, so yan ay ating yan ay pwede natin igamot para tayo ay gumaling. So ngayon, kung tayo ay may malaking pananampalataya at magagala sa ating pananampalataya, ay mas maganda. Ngayon, kung ito ay hindi ganoon ang ating pananampalataya, ay andyan ang medisina para tayo ay magamot. Lalong-lalo na yung hindi nananampalataya, hindi na kilala ang Diyos, hindi sila naniniwala sa Diyos. Ang medisina ay malaking bagay para sila bigyan ng pagkakataon para gumaling sa anumang uri na kanilang pananampalataya. Bakit ang Diyos ay pure para sa lahat. So yun. So ngayon, kailangan natin, lalong-lalo tayo na naparataya, magmalasakit tayo sa kapwa. Diba? Sa kagandahan para sa may sakit. Lalong-lalo na yung mga pamalaan. Doon natin magagawa para tayo ay makatulong sa ating mga kapwa-tao, lalong-lalo na mga pamilya natin na mayroon sakit. At hindi tayo yung pagmumulan ng sakit ng ating kapwa-tao, o tayo ang gagawa ng ipagkakasakit ng sino man. Halimbawa, biases, kaya mo sa biases, para sakit kayo, direct ang gagawa mo ng hindi mabuti, gawa ka ng mga weapon na masasama para magkasakit ang kapwa-tao mo. Hindi maganda yan. So kaya kailangan tayo ay procreation, tayo ay pro-life, so dapat ay ganyan ang ginawa ng Panginoon Diyos, ibig patay, binubuhay niya. So kaya tayo ay magmalasakit sa buhay, pagaling ng karamdaman, at maisalba natin, at sila ay makapumuhay ng buhay. Sapagkat napakalaga kung simpleng yung lakas pagawa. Syempre kung apelyado mo may sakit, paano ka kakain? Walang tatrabaho para sa iyo, di ba? O walang tatrabaho, so, kung hindi kayo magtutulong para magkatrabaho, ikaw manager, ikaw yung magagawa mo. Kung ang magagawa mo may sakit, wala ka rin, di ba? Hindi ka rin makakukuha ng customer. Paano mo pa pala ang negosyo mo? Hindi ka makapag-sales kasi yung gumagawa may sakit. So ngayon kung mga malasakit ka sa manggagawa mo, so hindi sila magkakasakit. Para kung may sakit madali silang gagaling. Hindi yung halimbawa, kung may sakit ka na, itsugi ka na, hanap ka ng bagong empleyado. So mahirap yun. Kasi hindi rin maganda yung pag-ugali. Sapagkat yun ay hindi maganda ang pagkakatao. Kapag pinabayaan mo na yung mga empleyado halimbawa o mga kapamilya mo, kaya nga halimbawa may benepisyo para sila ay mayroong kagalingan sa kanila. Naambag ka para sa halimbawa security nila, gaya ng PhilHealth, naambaga mo yung magkawa para magkaroon sila ng PhilHealth. Umasa sila. Hindi sa lahat yung ating gobyerno makatulong doon sa mga tao, lalo na yung mga hindi nakaka-avail ng mga ganong klase ng mga premium, diba? Kaya dapat pag-iba yun ng ating pamahalaan, yung hospital, at kung mayroon mga ganyan mga PhilHealth services, so bigyan ng subsistence para yung mga tao na dahil nga sa hindi naman tayo lahat may trabaho parehas, somebody are not able to makapagulog ng kanilang premium para makaasa ng kung sila yung magkasakit, kahit isang buwan sila ma-confine, okay na, sagot na ng inyong benepisyo bilang miyembro. So ngayon ay kung ikaw ay hindi nakapagugulog, so syempre maaaring magkaiba kayo ng hindi ko lamang nababasa ng truly yung laman ng policy ng PhilHealth, yung may hulog o wala, kung paano na-i-avail yung servisyo niya. So syempre siguro yung miyembro mas malaki yung halimbawa benepisyo yung naguhulog kaysa doon sa hindi. So ngayon ay dapat yung mga miyembro niyan na hindi naguhulog, so dapat sinusubsidi ng gobyerno yan, di ba? So dapat yun ang magagawa nating gobyerno para dyan. Aside from that, it is a government corporation, it should be yung mga non-member, or else yung ating mga ospital sa DOH, dapat libre lahat. Pumasok ng ospital libre, hindi po pwede
Pagka ikaw ay pumunta na sa may sakit ka, tatanggapin ka ron, gagamutin ka. Ay member ka ng PhilHealth or not. Hindi ka na pwedeng, kung hindi ka membro, gagamutin ka. Or kung membro ka, sasagutin ng PhilHealth para matipong mga ganun. Or else, they're both health. So, kaya ang ating pamahalaan ay gamitin ang lahat ng resources para makatulong dyan sa kalusugan. Sapagat napakalaga ng kalusugan. Ngayon, kung halimbawa outbreak yan, gaya ng pandemic, so wala rin. Tapos din yung bansa mo rin, kung pagdadamutan mo ng pangkalusugan yung mamamayan mo, di ba? Dahil sa kapag nag-outbreak yan, apektado ka rin kapag hindi mo pinabayaan mo yung kalusugan ng mamamayan mo. Ay hindi po pwede yung bal na masakit yung mamatay ka na lang, di ba? Mahirap yun. So yun, sana ay nagabay na naman ito ng The Bible Evangelization sa pagbahagi ng mabuting balita at kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual yan. At inyong talimain yung mabuting balita nang kayo ay magkaroon nga ng malaking pag-asa sa inyong pamumuhay na ito. Practicality and spirituality, kayo ay mabigyan ng pang-araw-araw na buhay sa buhay na walang hanggan. Magabayan kayo sa pang-araw-araw na at sana patuloy tayong gabayan ng ating Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang pagmimilagro at kayo ay maliwanagan sa ating pamamahagi ng mabuting balita. At higit sa lahat ay pakinggan nyo ang ating pamamahagi at sundin ang mabuting balita. Hindi lang, inulit ko, napakaraming gabay ng paghimala ng ating Banal na Panginoon Diyos sa atin. Hindi lamang yung aparisyon. So napakarami na pwede natin hilingin sa ating Banal na Panginoon Diyos na pwede sa ating mangyari. Yan. Proteksyon, kaunlaran, yan. Walang na customer sa iyong negosyo, yan. Bibigay ng Diyos yan. Kapag ikaw ay may pabuting pananampalataya. Protekta sa buhay, kalusugan. Panalangin natin na palagi tayo hindi tayo magkaroon ng sakit. May sakit, tayo ay mapagaling. So, another himala din na kapag tayo ay may sakit, so, dalangin natin yung himala na tayo ay mapagaling sa ating mga karamdaman. Lalo na yung mga hopeless case, may cancer, mayroong mga HIV, yan, sila ay mapaghimalaan pa na magkaroon pa ng kagalingan ng kanilang mga sakit o maimbento ang kagalingan ng kanilang mga sakit na yan ay sinasabing hopeless case dahil nga sa hindi pa nag-discover ang mga dapat na kagalingan sa kanila. So yun, at doon sa Interfaith Unity, patuloy tayo magkaisa. Unawain natin ang ating mga reliyon ng iwasan at inuwi sa kawayan, sigalutan, parahasan, pagkos nakagagabay tayo ng pagkakaisa, kapayapaan, pagtutulungan, pagmamahalan. Hindi ko mahusay ang ating mundo, magkakaiba man tayo ng pananampalataya. Naunawa natin ang ating pinananampalataya. Maliban dyan ay doon sa CBCP, Vatican Church, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at patuloy niyo pagbukulorin yung sangkatuwaan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan, sa ating paglilingkod sa ating Banal na Panginoon Diyos at gayon din sa Banal na Panginoon sa Kristo na sa ating pamabahagi ng mabuting balita na inihayag na ating Banal na Panginoon sa Kristo na patuloy na tayong gabayan ng kanyang kapangyarihan mula sa kanyang gabay ng kaliwanagan at mula sa Banal na Santa Maria ating patuloy na mahiyag ang mabuting balita at mapagbuklod ang sangkatuwang sa pananampalataya sa ating Banal na Panginoon mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Lalo na sa paggabay natin sa mga kapamalaan na ating paglilingkod sa Banal na Panginoon Diyos na sa pangkalahatan at partikular sa pamalaan na sila ay magabayan ng mabuting balita at tayo samahan ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa paggabay sa mga kapamalaan upang ito ay makatugon sa kanilang pamamahala na magabayan ito ng mabuting pamamahala para sa lahat. At sa mga kapamahalaan, maliwanagan kayo at tugunin nyo yung karapatang ng tao, mamahala kayo ng mabuti, matuwid, at pera na patas ng hostita. Sa gayon, makinabang ng inyong mamamayan at makapamumuhay sila ng maunlad, mapayapa, may pagkakaisa. Sa lahat, mapanampalataya sila ng mapayapa at muli. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.